Diba sinabi mo? 15 minutes lang yun. Bumalik na tayo. Good morning mga Febs! Another day, another adventure. 8 AM na at andito kami sa Dingalan Feeder Port ng Aurora. Aakitin namin ang Mountain View Deck dito sa Batanes of the East. Hindi nga namin in-expect na sobrang dami palang tao ngayon at karamihan ng mga kasabayan namin ay nag-book sa mga travel and tourist agents at kami ay mag-join lamang sa kanila kasi ang maximum na tao na isasakay ng bangka papunta sa kabilang isla ay 10. Kung dalawa lang kami, obligado kaming bayaran yung 10 para makatipid, mag-join na lang kami sa kanila. Bago kami magbayad at sumakay ng bangka, kumain muna kami dito malapit lang din sa port. Nag-order lang kami ng 2 ulam, 3 kanin at bumili rin kami ng 1 liter na tubig para may babaunin kami mamaya. After kumain, pumunta na kami sa information desk para maghanap ng grupo na kulang pa para maka-join kami at mapuno ang 10 packs. Hindi ko na nga alam kung paano yung naging computation. Basta ang binayaran lang namin ng partner ko ay 700 pesos, dalawa na kami doon. May kasama na ring insurance, tour guide fee at bangka. Mga 5 minutes kami nag-antay at sa wakas, pwede na nga daw sumakay ng bangka. Dito nga namin napili umupo sa dulo kasi sabi ni kuya, pwede daw dalawa dito para maging pantay ang bangka. Mukhang safe naman dahil may life vest sila. Hindi rin malakas ang alon kahit kakatapos lang ng mahinang ulan. Ang travel duration from port papunta sa kabilang isla ay 10 to 15 minutes lang. Habang nasa biyahe, na-enjoy muna namin yung tanawin at buti na lang talaga tumigil yung ulan. Kasi kung hindi na namin itutuloy ang pagpunta sa Mountain View Deck. After ilang minutes, nakarating na kami dito sa kabilang isla. And sa part na to, kinakabahan ako kasi sabi nila maputik at madulas daw ang daan. Dahil nakakatapos lang ng ulan. Baka mamaya ay di ko kayanin at magbaot kami bigla. Buti na lang, bumili kami ng makapit na sandals. Grabe, ito talaga yung nagsalba sa akin paakyat. Kasi kung wala to, dudulas ka talaga dahil sobrang putik. Nagumpisa na kami maglakad at may mga kasabay din pala kami nasa kabilang side lang sila. Habang naglalakad kami, biglangan tumigil yung nasa unahan namin. Mukhang nag-iisip sila kung itutuloy pa ba nila. At ayun na nga, nag-usap-usap sila na hindi na nila itutuloy ang pag-akyat dahil sobrang dulas at maputik. Nahuli na nga kami ng asawa ko sa paglalakad dahil mabagal kami at puro tawanan lang. Tapos tumigil kami dito sa gitna kung saan pwede kami pumili kung aakitin namin ay lighthouse o Mountain View Deck. Pinili nga namin yung Mountain View Deck since ayun naman talaga yung nasa plano. Kanina pa nga kami naglalakad pero nagulat nga ako sa sinabi dito ni kuya at ng tour guide namin. Yes po, welcome po sa starting point. No. Oh my God, ngayon pala pumunta. Warm up pa lang yan. Warm up pa lang yan. Bumalik na tayo. Sabi mo 15 minutes. Diba sinabi mo? 15 minutes lang yun. Grabe, diba? Na-scam talaga ako ng asawa ko. Sabi niya 15 minutes lang daw at madali lang daw paakyat. Pero syempre, dahil nandito na kami at para makita talaga namin ang magandang tanawin, nag-go na kami. Ang hirap talaga dahil puro paahon, walang patag na part. Hindi ko first time umakyat ng bundok kasi may bahay yung parents ko sa bundok sa may Antipolo. Pero sa ganitong daan, grabe, first time ko to. Ang tarik at pag nadulas ka talaga, dire-diretso ka. Sa baba ka na pupulutin at baka maging critical ka talaga. Sobrang nakakahingal, may part na need mong tumigil kasi may bababa. Need nilang humawak sa lubid na hinahawakan mo. After ilang minutes sa wakas, nakakyat na kami. At syempre, nakita nyo naman yung port kanina kung gaano kadami ang tao. Di ganun din kadami ang tao dito sa taas. Pero ayos lang kasi nakapagpa-picture naman kami and kudos sa tour guide namin ang bait. At kapag mahaba ang pila, sila na mismo pipila para makapagpa-picture ka dun sa tuktok. Pero kami ng partner ko, di na kami nagpa-picture doon sa kahoy kasi masyadong mataas. And satisfied naman kami kahit dito lang kami sa baba. Tanaw na rin naman namin yung view. Habang naghihintay kami ng partner ko sa grupo na sinamahan namin, nagkulitan lang kami, nagpicture-picture and may mga nagtitinda din pala dito ng buko juice. Parang 40 pesos ata ang isa. Wala silang mineral water mga Vebs, kaya magbaon kayo or bumili na kayo sa port. After ilang minutes, bumaba na rin kami. Medyo challenging din yung pababa kasi syempre madulas pa rin. Nakakapagod pero worth it pag nakita mo na yung view sa taas. Oo nga pala mga Vebs, bago kayo umalis ng port, tatanungin kayo ng tour guide nyo kung gusto nyo bang mag-boodle fight para ipapaluto na nila sa baba habang nasa taas pa kayo ng bundok. Para pagbaba nyo, ma-ready na nila yung food. Sa port namin, hindi na kami nag-boodle fight dahil parehas kami may allergy ng asawa ko sa hipon. Sabi ni ate, pwede naman daw i-separate yung food. Sabi ko, hindi na lang muna. Grabe, napagod talaga ako kasi hindi naman kami regular na umaakyat or wala naman ng activity and preparation. Tapos ayun, hinintay lang namin na sunduin kami ng bangka para makabalik na kami sa port. Habang naghihintay na kwentuhan lang kami and overall experience namin ay sulit. Mabait ang mga tao, mabait ang tour guide, malinis sa lugar, maputik lang talaga gawa ng umulan at nung araw na pumunta kami, which is Sabado, sobrang daming tao. Pero nung pumunta kami sa grotto kinabukasan Sunday, natanaw namin yung Mountain View Deck. Wala na halos tao, kaya kung pupunta kayo, I suggest itapat nyo ng Sunday or weekdays. Yun lang, bye!